Okay, balik tayo sa topic. So, kung tayo ay built different o ginawang bago, wala na ang dati nating pagkatao. Kung tayo ay nilinis na ng Diyos mula sa ating mga kasalanan, tayo ay binigyan na ng bagong buhay at bagong simula, ay paano naman tayo mamumuhay ngayon? Una, leave the old way of living. Pangalawa, renew the way you think. Pangatlo, put on practical Christ-likeness. So, pag-usapan natin yung una. Leave the old way of living. Kailangan nating iwanan ang lumang paraan ng ating pamumuhay. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4:17-19, kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Kung babasahin natin ng Ephesians chapter 1-3, bago itong chapter 4, ay makita natin doon ang lahat ng ginawa ng Diyos sa mga taong nanampalataya at nakipag-isa sa Panginoong Yesus. So ano-ano ba itong mga kabutihan, mga blessing na ginawa ng Diyos para sa atin nung tayo ay nanampalataya? So, una, ikaw ay chosen. Sabi sa Ephesians chapter 1:4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Makikita natin sa talata na bago pa man likhain ang mundo, bago ka pa man ipanganak at bago ka pa man magkamali sa buhay mo, pinili o chosen ka na ng Diyos. Ang ibig sabihin, kaibigan, kung hindi ka man pinlano ng magulang mo, ay hindi ka aksidente. Nakita ka na niya bago ka pa ipanganak. Pinili ka niya na maging kanya. Pangalawa, ikaw ay adopted. Sabi sa Ephesians 1:5, tayo itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaibigan, kinuha ka ng Panginoon mula sa labas at ipinasok sa mismong pamilya niya. Hindi ka na ulila o dayuhan. Anak ka na ng hari, kaya may karapatan ka, may protection ka, at may pamanang naghihintay para sa iyo. Kung ang tingin ng iba sa iyo ay mababa at walang kwenta, at sinasabi sa iyo ng dyablo na wala kang value, wala kang kwenta, ay ipaalala mo sa iyong sarili ang iyong identity. You are a child of God. Pangatlo, ikaw ay forgiven. Sabi sa Ephesians 1:7, sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Lahat ng pagkakamali mo, past, present, at future, ay binayaran na ng buo ng dugo ng Panginoong Yesus sa krus. Wala ka ng kaparusahan na babayaran sa dagat-dagatang apoy. Huwag ka maniwala sa dyablo na umuusig sa iyo na, ayan, nagkasala ka na naman, hindi ka naligtas. No, hindi totoo yan. Hindi partial payment ang pagbabayad ng kasalanan mo, kundi buo 100%. Pati yung mga kasalanan mo hanggang kunin na tayo ni Lord ay bayad na. Kasi kung hindi niya pinatawad ang lahat ng kasalanan natin, hindi ka pwedeng maging anak niya dahil madumi ka pa rin. Kaya bago ka niya inampon bilang kanyang anak, ay nilinis ka na muna niya. Pang-apat, ikaw ay binuhay o made alive. Sabi sa Ephesians 2:5, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Grabe, no? Dati patay tayo sa ating mga kasalanan at wala tayong kakayahang lumapit sa Kanya. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, ay ibinangon niya tayo at binigyan ng bagong buhay. Kaibigan, you are spiritually alive. Panlima, ikaw ay tinatakan o sealed with the Holy Spirit. Sabi sa Ephesians 1:13, at kayo na sumampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, tingnan mo yung pangako, ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Alam mo, nung sinaunang panahon, kapag may tatak ng hari ang isang sulat o gamit, naku, walang pwedeng gumalaw nito. At ganoon din sa atin, na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Paano? Kasi tinatakang Kanya mismo ng Kanyang Holy Spirit na nananahan
sa atin. Ang ibig sabihin, hindi ka na pwedeng angkinin ng dyablo, walang makakaagaw sa iyo mula sa kanyang kamay. Ito ang guarantee natin na makakarating tayo sa langit. Pang-anim, at higit sa lahat, ikaw ay minahal ng napakalalim o love deeply. Sabi sa Ephesians 3:18-19, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Kaibigan, ayon sa talata, hindi kayang abutin ng ating pag-iisip kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Maaring mawala ang pagmamahal sa iyo ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo o kaibigan mo kasi nagkasala ka sa kanila. Pero hindi pwedeng mawala ang pagmamahal ng Diyos sa iyo dahil lang nagkasala ka. Mahal na mahal kanya, kaibigan, at inaantay ka niyang bumalik sa kanya. Kaya nga, tandaan natin ito, we were built differently. Yan ang series natin. You are made new. Ikaw ay pinili, inampon, pinatawad, binuhay, tinatakan, at minahal ng napakalalim. At dahil sa ginawa ng Diyos sa iyo, ito naman yung pag-uusapan natin. Dito na sa chapter 4. Sabi dyan, na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil. Ang ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mamuhay tulad ng dati. Mahihiya ka ng balikan yung basurahan ng lumang buhay kung alam mong nakaupo ka na sa hapagkainan ng hari. Kaibigan, live the old way of living. Ang ibig sabihin nito ay the moment a person comes to saving faith in Jesus Christ, yung sandaling tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magdidesisyon ka na at magko-commit na talikdan ang lumang pagkatao mo bago mo pa nakilala ang Panginoong Hesus. Hindi lang ito basta pagbabago ng ugali sa panlabas para magmukhang mabait sa loob ng church. No, hindi. Ito ay total repudiation o total rejection na kagawian sa ating mundo kapag may isang taong toxic. Ay naku, totally ayaw mo makasama siya. Tama ba? Puputulin mo yung communication sa kanya. Aayawan mo yung kanyang lifestyle. Ire-reject mo lahat ng bagay na magkukos sa iyo ng stress mula sa taong iyon. Now, sa ating spiritual na buhay, pag sinabing total repudiation, ito ay total repudiation of the old self. Ang ibig sabihin, hindi ito parang minamanage mo lang ang kasalanan mo. Medyo konting bawas dito sa kasalanan na ito, dito sa kasalanan na ito, delay lang ng konti. Medyo napapadalas na kasi. Tapos itong bad habit na ito, pwede ko na sigurong ihinto. No, hindi natin minamanage ang kasalanan. Ang sabi, dahil sa ginawa ng Diyos sa iyong buhay, ay itatakwil mo na yan lumang lakad o lifestyle at yayakapin mo na ang bagong identity mo. Ikaw ay anak na ng Diyos. Ang repudiation ay isang malalim na pagtalikod sa kadiliman, katigasan ng puso at pagtalikod sa pagiging malayo sa Diyos. Gusto mo lumakad ka na papunta sa Diyos. Gusto mo maging malapit na sa Kanya. Bakit? Hindi dahil sa pagtumalikod ka dito ay magiging bagong tao ka na. No, baliktad. Ikaw ay bago na at binago ka na ng Diyos. Kaya ang gagawin mo na lang, lalakaran mo yung bagong ikaw. Isasabuhay mo na kung ano ka at hindi mo babalikan ang buhay na ginagawa mo nung ikaw ay nasa lumang ikaw pa. Tama ba? Now, bakit natin tatalikuran ang lumang buhay bukod sa ginawa ng Diyos sa atin? Sabi sa talata, sa kawalang saysay ng kanilang mga pag-iisip. Ang ibig sabihin ay mga gawain ng luma mong pagkatao, yung mga ginagawa na ito, alam mo kung ano? Empty or purposeless. Sabi dyan, walang saysay. Hindi ibig sabihin na mangmang ang mga taong wala sa Diyos. Okay? Maraming matatalinong tao na wala pang relasyon sa Diyos at dahil dito ang kanilang gawi ay walang saysay, purposeless, empty. Bakit? Kasi hiwalay pa sila sa Diyos. Ang sabi sa talata ay nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Ang ibig sabihin, dahil madilim ang kanilang pangunawa, patuloy silang nakikipaglaban para sa isang buhay na wala naman talagang patutunguhan. Naalala ko
yung sikat na kwento tungkol sa isang Japanese soldier na nangangalang Hiro Onoda. Noong World War II, na-assign si Onoda dito sa Pilipinas, sa Lubang Island. Nung natapos ang gera noong 1945, hindi siya naniwala na tapos na yung gera. Akala niya propaganda lang yung mga balita. Kaya anong ginawa niya? Nagtago siya sa gubat ng Pilipinas at patuloy na nakipaglaban, namaril at nag-survive as a soldier for almost 30 years. Hanggang noong 1974, kinailangan pang lumipad ng dati niyang commanding officer papuntang Pilipinas para lang bigyan siya ng official order na sumuko na. Nung lumabas siya sa gubat, dala-dala pa rin niya yung luma niyang baril. Pinaglalaban ng isang gera na matagal nang natapos. Mga kapatid, napakaraming Kristiyano ang parang si Hiro Onoda. The war against sin and death has already been won at the cross. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, it is finished. Pero marami sa atin nagtatago pa rin sa gubat ng ating mga kasalanan. Patuloy pa rin itong pinaglalaban at pinanghahawakan yung lumang identity natin. Kaibigan, tapos na ang gera. You belong to a new kingdom now. Labas ka na dyan sa gubat ng kasalanan. Kasi, tingnan mo, nakakatakot yung sinabi ni Pablo sa verse 19 na sila'y naging manhid. Ito ay medical term para sa pagkawala ng pakiramdam ng sakit sa nerves. Ibig sabihin, kapag paulit-ulit nating sinusuway ang Diyos at ine-enjoy ang kasalanan, pinapatay natin yung pain sensing mechanism ng ating konsensya. Hanggang sa hindi na tayo nakakaramdam ng guilt. Manhid na tayo, may kalyo na yung puso. Kaya ganun na lang yung paalala sa atin. Sabi ni Charles Spurgeon, "No man can be a Christian and live as he lived before he was a Christian. The grace of God produces a radical change. It changes the heart, the desires, the aims, the habits, the whole life. A man who says he has been converted but has not changed his manner of living has simply not been converted at all." Grabe, ang bigat nitong sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, kung Kristiyano ka daw, hindi pwedeng pareho pa rin ang takbo ng buhay mo gaya nung bago mo pa nakilala ang Panginoong Hesus. Kapag narinig natin ito sa unang pagkakataon, baka makaramdam tayo ng takot o condemnation. Baka isipin mo, hala, nakasala ako kahapon. Ibig ba nitong sabihin, hindi ako tunay na Kristiyano? Kaibigan, hindi. Sinasabi ni Spurgeon na the moment na tumanggap ka sa Panginoong Hesus, ay perfect ka na at hindi ka na magkakamali kailanman. Hindi ganon. Ang point niya dito ay tungkol sa radical change sa ating nature. Nung pumasok ang grace o biyaya ng Diyos sa buhay mo, binago niya yung pinaka-core mo. Binago niya yung heart. Binago niya yung desires. Binago niya yung aims. Binago niya yung habits mo. Yung desires mo, dati, gustong-gusto mo yung kasalanan. Pero ngayon, meron ka ng free will. At naiinis ka, alam mo, ayaw mo yung kasalanan. Dahil ito ay hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya may choice ka ngayon. Kaya nga yung sinasabi, pag sinabi ng Diyos na tanggalin mo na yan, iwanan mo na yan, meron ka ng choice. Kasi binago ka na. Meron ka ng bagong desires. Ibig sabihin, nag-iba na ang panlasa mo sa buhay. Dati, nung wala pa ang Panginoong Hesus sa puso mo, na-enjoy natin yung kasalanan. Okay lang sa atin na magsinungaling, manloko sa negosyo, manira ng kapwa, o magtanim ng galit. Wala tayong pakialam. Pero ngayon, dahil made new ka na at naninirahan na ang Holy Spirit sa'yo, kapag nagkakasala ka, hindi ka na masaya. Tama ba? Nakokonsensya ka na. Nasasaktan ka na kapag alam mo, nagigrieve mo ang Holy Spirit. Mas madalas nga, nandidiri ka na doon sa mga dati mong ginagawa. Kasi kung hindi, naku, baka tingnan mo mabuti kung ikaw pa talaga ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi baka hindi. At yung pandidiri mo sa kasalanan na yon, that is the radical change. Ang patunay ng tunay na kaligtasan ay hindi perfection, kundi bagong direksyon at bagong desires. Kaya tama ang sinabi niya sa huli. Kung may isang tao na nag-claim, Kristiyano na ako, tinanggap ko na si Lord, pero wala naman nagbago sa lifestyle niya. Same bisyo, same paninira sa kapwa, same pride. At higit sa lahat, wala siyang nakikitang mali at wala siyang struggle. There is a big possibility na hindi pa talaga nangyayari ang tunay na conversion sa puso niya. Kaibigan,
Ginagawa ito ng Diyos hindi para i-pressure tayo na maging perpekto sa sarili nating lakas. No, kundi binabago niya ang mga desires natin dahil mahal na mahal niya tayo. Nakikita niya na ang lumang buhay at kasalanan ay nakakasira sa atin at sa mga taong mahal natin. Tandaan mo ito, God's grace rescues us from the mud and His love changes our desires para hindi na natin gustuhin bumalik sa putikan. Kaya kapatid, kung may struggle ka ngayon laban sa kasalanan, kung umiiyak ka sa Lord at humihingi ng tawad kapag nagkakamali ka, take heart. That struggle is a beautiful sign. Ibig sabihin, buhay na buhay yung bagong pagkatao mo na nagpipilit na inaayawan ang lumang desires. Kaya nga, ituloy mo lang ang paglapit sa Panginoong Hesus araw-araw. Now, ang tanong sa inyo bilang reflection, knowing how much God loves you and how He has set you free, paano ka tutugon sa Kanyang panawagan ngayon? Is there a hidden sin in your life that God wants to bring into the light today? May tinatago ka bang kasalanan? Isang lumang ugali, lihim na bisyo, o galit na gusto mong alisin at linisin ng Panginoon ngayon? Kaibigan, pagsisihan mo ito at isuko sa Kanya ngayon para tuluyan mong maranasan yung makabuluhan at malayang buhay na ipinaglaban niya para sa iyo sa krus.